What up mga solid subscribers, no? So ngayon guys, meron tayong itatakil ngayon guys, no? So ito po yung kay si Ogie Diaz guys, na banggit po niya sa isang vlog niya ang ating Mahalima, no? So ano kaya ito? Bakit niya nabanggit ang ating Mahalima? So hindi ko rin alam guys eh. Ito sa caption niya kasi guys nakalagay dito, no? SB19, ano ginawa niyo, kaloka kayo, no? So ano kaya ito? Bakit niya nabanggit? Bakit niya natakil ng SB19, no? So okay, tara, without further ado, so watch this. Okay, kay credits to kay kay Ogie Diaz, kanya po itong channel na to. I mean video to. Bago. Alam ko na ba't siya tahimik? Bakit? Kanina pa yung pinipigil yung ubo. Ganyan. At least ganyan. Ay, nako. Oh, anyway. Oh, ayun na nga, Nay. Yung SB19. Grabe, ang dami nag-abang nung day 1 ng ticket selling ng kanilang concert. Ang dami nga na naghintay nung day 1 ng selling ng tickets ng kanilang world tour concert na simula at wakas. At nung March 15, wala pang 7 hours, sold out na lahat ng ticket para sa Philippine Arena. Pati na yung mga global fan packages na ang mga presyo ay 34,990, 44,990 at 51,990 sold out din. Nakakaloka. Diba? Gusto mo ba part 2? Diba? Oo nga, wala bang part 2 yan? Wala pang inaanap. Pero oo nga. Wait lang. Okay, sorry guys, chinek ko lang po ang aking nag-mic test tayo. Let's go. Okay, tuloy. Ay, pero may hirit na yung iba no? Kasi alam mo ba, nag-post ang producer na si Ana Puno. Imaginein mo 100,000 plus pa ang nakapila sa online para maka-purchase lang ng ticket. Congratulations! Gusto manood din ni nanay. Gusto mo ba pumunta ng Amerika para panoorin sila? Maingay. Kasi nagustuhan ko SB19 dahil kay Estelle. Dahil nga nakita ko siya nung nag-guest siya kay Eric Santos. Oo, nandun tayo! Ano nga pala, diba? Isa sa maganda, no? Pag bawang nag-guest ka sa isang artist na wala pa knowledge mo sa SB19, no? So, pag pinakita mo yung skills mo, ay, grabe, idol ko na itong mga to kasi ang galing pala talaga, no? So, that just shows guys na talagang doon makikita yung, yung beauty ng collaboration po talaga. Ang ganda ng katawan, ang lambot, Sa Beverly Hills, diba? Napakabait pang bata. Yes. Promise. Napakamagala. Di ba may interview sila sa Philippine Star? Yes. Ano na, tandaan mo? Ito kanilang biggest comeback ng SB19, di ba? At pati nga na yung pag-launch ng kanilang bagong kanta at MTV nung Dam, di ba? Kaya yung yung tunog ng baril. Dam! Ay! Bangyo! Bangyo. Anyway, alam mo, Loy, na-realize ko, yung kasikatan ng SB19, yung wala naman silang programa ng sarili. Tama. Sa TV, di ba? Exactly. Mga minsan-minsan na guesting lang. Yung iba nga umihirit pa sa kanila ng another guesting pero wala silang ibigay na schedule. At gumagawa lang sila ng mga content sa TikTok. Kung ano ng mga dance steps, di ba? O kaya mga kagagahan, hindi ba? Doon lang sila talaga na, parang bumuga. Oo, bumulusok pa itaas. Kaya feeling ko, hindi kailangan ng TV exposure. Kundi, kailangan lang talaga mahusay ka, At mahusay ka rin mag-content. Ang husay nila mag-content, kaya biling-bilis sila ng mga tao. Totoo. Diba? O kaya, SB19, isa na namang uling pagbati. Sa inyo, At saka hindi na kasi sa Pilipinas ang kanilang fandom na buong mundo, di ba, Nay? Lalo na, yung kanilang kanta na Dam ay nag-number 1, Wow! Nag-number 1 sa Billboard. It opened at number 1 on the World Digital Song Sales Chart. Wow! Kayo na talaga. Ang bongga. Congratulations. Saka, tuloy-tuloy nyo lang. Importante lang naman yan, huwag kang magbabago. Alam niyo, Ogie Diaz yan. Malalaki yung ulo. At saka tama yung paraan ng pagmamanage sa kanila ng kanilang manager. Shoutout, Wanzi. Okay yan. Siyempre, alam mo, tuwan-tuwa nga ang ang alaga namin, yung
yung J-Heart Music na may show, di ba? Yes, nice. District 1, March 21 and 22, di ba? Sa DGC. This Friday and Saturday na po. Kumuha na po kayo bago kayo maubusan, di ba? Oo, ayan ha. Sa District 1 po yan. At syempre, ang guest natin dyan ay si Via Ortega. Okay. Wow! Sinek ko lang. Akala ko, wala na eh. Parang ang peke naman eh. Kichi na ka. Yes! Ayan po sa ilalim ang phone era ko. Yes, di ba? At tayo sa SB90. Ayan. At syempre, balik tayo sa SB90. Yes! Huwag kayong magbabago mga anak, ha? Basta ako'y tuwan-tuwa sa inyong kasikatan. Sana ma-interview mo din sila. Oo nga eh. Oo. Ang dami nang humihingi yan. Ang dami kong friends na tatanong kung kailan daw interview ni Ogie Diaz ang SB90. Sana pagbigyan tayo. Oo. Kaya huwag kayong magbabago mga anak, ha? Yes! Dahil ang daming mga songs ninyo ang markadong-markado sa puso at isipan ng mga tao. Yes! Ayaw nga, kuya. Alam ko, sila yung kasikat ng kantang Mapa. Mama. Oo nga. Oo, yun nga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong matata. Yun ba yun? O sige nga, ikaw naman. Aha. Mama, Fantas yan eh. kumusta ka na? Palagi kitang napapanood, nakikita. May unis yun, oy. Huwag ka nang Jopay. mawala. Ay, mali na. Huwag ka nang mawala. Alam, pwede ka nang mawala. Ayop ka. Gaga ka. Di ba joke pa yan? Joke pa yun? Kuya, Oo, matagal na. Hayop ka. Nakaloko. Pinagmamalaki ko pa naman na. Akala ko, kabisado mo yung awitin. Anyway, congratulations sa SB19. Nakakaloka. At isa pang pagbati natin. Sa Tagumpay. Si Catherine Bernardo. Okay, Ay, no? oo Siyempre, na. Catherine Bernardo. Matik yan. Matik yan. Pero siyempre, SB19 yung topic natin. So, ayun guys. Isang lang masabi. Meron ako masabi regarding dun sa mga bagay na yun. Unang-una sa lahat guys, Ogie Diaz. Isa siya, para sa akin, this is just my own opinion. Isa siya sa mga license po talaga na mag-critic or magsabi ng mga bagay na nakikita niya sa mga tao dahil isa po talaga siya sa mga haligi po talaga ng showbiz entertainment, ng mga celebrity guys, mga artista po talaga, no? Since ang SB19 is pinasok din po talaga yung gantong industriya, no? Although nasa sa music industry side sila, no? Pero syempre medyo andun din sila, no? Kahit pa paano andun din sila sa showbiz, no? Since sila ay mga well-known personality na po talaga, no? So ayun, no? Nakikita niyo naman si Ogie Diaz, talagang kung mapanood niyo pa yung mga videos niya, mga vlogs niya, mahilig siya mag-critic, mahilig siya mang-bash kung talagang merong ikakabash dun sa tao niya. Talagang ibabash niya po talaga, sabihin niya. Pero this time guys, nakakatuwa, nakaka-proud dahil sobrang maganda po yung mga binitawan ni Ogie Diaz dito, and then yung mga sinabi niya is talagang nakaka-touch po talaga, no? Since alam natin na hindi naman talaga magabagong SB19, no? So andito sila sa level ng kasikatan na to, no? So ang laki ng tinalo ng SB19, no? So before, alam niyo na kung nasan sila, pero ngayon kung nasan man sila ngayon dahil po yan sa sobrang humble po talaga, na sobrang pagbibigay nila ng kanilang mga bagay na alam mo yun, kunyari, ito sila, sobrang taas na po talaga, no? Pero binibigay pa rin po talaga na yung 101% nila, no? Hindi sila ito na point na nagtitipid po talaga, no? So, ganong klase pong artist, ganong klase po ang 1Z Entertainment, syempre, no? Sa pag-handle po sa ating maliman, no? So, kinoment po ni Sir Ogie Diaz yung 1Z Entertainment dahil napakagaling, napakahusay po kung paano hinandle po ng 1Z Entertainment ng ating mahalima. For me, okay yung ginawa nila kasi hinayaan nila kung ano yung character ng SB19, kung ano po talaga sila, no? Hinayaan na nila, no? Para siguro sinabi nila okay, matanda na sila, no? Parang in a simplest way, matanda na sila, no? Alam nila yung mga dapat gawin, alam nila yung mga do's and don'ts, no? So sinabi lang nila talaga dun guys na gina-guide nila, no? Pero bahala na sila dahil po ang SB19 alam naman sa sarili nila, alam naman ng 1Z Entertainment na alam ng SB19 yung mga tatahakin nilang landas, no? Andyan na lang ang 1Z Entertainment para gumabay sa kanila, ang sumuporta, pero most of the time SB19 po talaga yung ano po talaga nagdadala ng sarili nila, no? Kasi
SB19 naman, naging SB19 na yan bago pa po maging sa 1Z Entertainment, eh, di ba? So, ayun lang. I'm very happy po for SB19 sa mga achievements nila and congratulations sa mga mararating niya pa very, very soon sa future, no? Let's go. Kaya lang guys, maraming salamat sa panood ng aking video, no? So, ayun lang. Maraming salamat. So, this is Point of View signing out. Peace! Let's see.